Dito ta sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo na makita sa Matthew 28:6 atong hinumduman ug sa logon ang pagkabanhaw sa atong manluluwas ug ato kining basahon ug balik ang patukuranan sa atong mensahe na makita sa Matthew 28:6 ug akong basahon sa New King James Version. Mao ni ang atong topic, He is risen. He is not here, for He is risen. As He said, "Come see the place where the Lord lay." Sa Cebuano, wala na siya dinhi, kay nabanhaw siya, sumala sa iyang gisulti. Duol kamo, tanawa ang dapit, diin siya gibutang. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning. Thank you for your word today and for the truth. Ginoo, samtang kami naghinumdum sa imong pagkabanhaw, salamat nga ikaw nagpadayag sa tibok kalibutan, pinagi sa imong mga milagro, ug labi na niining milagro sa imong pagkabanhaw, nga ikaw ang gamhanan nga Dios nga sukad kaniadto buhi o nagpabilin nga buhi ug nga mao nga takos nga Dios nga pagasimbahon kay buhi ka man nga Dios. Dunay gahom sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ug ikaw ang nagkupot sa among kinabuhi. Busa takos ug angayan kanamong pagasimbahon tungod sa grasya nga imong gihatag nga ri kanamo nga samtang kami patay pa sa kasalanan. Ginoo, imong gipakita imong dakong gugma nga ri kanamo ikaw nagpakamatay, nahimo namong halad takos gidawat sa amahan tungod kay ikaw man nabanhaw sa mga minatay ug tungod niana aduna na kami kapasayloan sa sala kung kami mutuo kanimo ug mudawat kanimo, mudawat sa imong gibuhat didto sa krus sa Kalbaryo ingon nga halad para kanamo. Salamat Ginoo sa paghalad sa imong kaugalingon. O kami nga imong mga niluwas ng katawhan, padayon ta ikaw magasangkap kanamo or mahimo kami nimong mga alagad matinud-anon. Mga alagad kanimo. Hinati ikaw mahimaya karon sa among taliwala, padayon ikaw magatudlo sa imong mga pulong, magabukas sa among salabutan, sama sa imong pag-abli sa salabutan, imong mga disipulo on the road to Emmaus, where they realize sa truth sa imong mga gipanulti. Busa tabangi kami, samtang kami magtuon karon sa imong pulong, malig-on ang among pagtuog, pagsalig kanimo nga ikaw ang buhi namo nga Dios nga manluluwas, faithful sa mga saad. One day, we wait for your coming. That too, you will fulfill. For in you there is no lie. Thank you for this day. May you be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Now, salamat gid sa Ginoo sa iyang paggabanhaw sa kadako nga kamatuoran, sa kadako nga event sa history sa tibuok kalibutan, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa mga minatay. Mao kini ang cornerstone sa pagtuo nato nga mga Kristohanon. Walay Christianity kung walay pagkabanhaw. Ang kamaturan mahitungod sa pagkabanhaw, maoy nag-separate kanato, mo'y nagpalahi kanato, ug mo'y nagpalabaw kanato sa tanang mga relihiyon sa tibok kalibutan. Ang kamatuoran mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Tungod kay ang pagkabanhaw nag-confirm sa tanang gipamulong, sa tanang gipanulti, sa tanang giangko ni Ginoong Kristo. Way laing religious figure sa history nga nagtagna sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw ug nagtuman niini. Tingali na ipipila nagtagna nga siya mamatay ug tagda nga siya mabanhaw apan nagpabilin sa mga minatay. Only si Kristo ang nagfulfill sa iyang prophecies. Now, sa atong text, this is a review o
o nga importante matudlo nato sa mga bag-o nga generation kini nga kamatuoran mo ning matag tuig kita mag-celebrate nining pagkabanhaw sa atong manluluwas. It happened in history. Kung adtong panahon na naapay internet, it will be a world news. Naanaon niya sa Facebook or sa Twitter, ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. It happened in time, in history. Tinuod nga nabanhaw si Ginoong Kristo o naay mga witnesses, mao ning mga disciples, ang witnesses, ning witness sa iyang pagkabanhaw. Nabanhaw na nga lawas, nakigstorya nila, nakiguban kanila for 40 days in glorified body na. See? Ang atong Dios, manang kung magduda ta sa atong pagtuo, kung ang kaway mo atake, tinuod ba gyud ang Dios, tinuod ba nay langit? Just remember, si Jesus ning appear sa history sa kalibutan, sa history sa katawhan. Kung napatoy mga newspaper, maapil sa news, it really happened. Dili lang kay naa sa libro nga murag literature, murag character nga science fiction. No. Jesus is real, a real person who walked on earth, who died, and who rose again. Nabanhaw, gikan sa mga maratay. In history. Morning cornerstone, usa sa major nga pagtulunan sa Kristohanon, ang pagkabanhaw sa atong manluluwas. Kay kung walay pagkabanhaw, nganong magtigom pamanta sa pagsimba sa atong Dios, wa man day pagkabanhaw, walay future hope. But thank God, nga iyang gipakita sa history sa kalibutan. Do you know, ang tao ang center sa history. Sa tanang changes sa kalibutan, ang man ang center sa history. Ang man mo'y major nag-benefit sa history, whether good or bad, whether destruction in history, tao. Tao ang focus because tungod kay ang tao man ang highest creation sa Dios. Ug ang tao mo'y gipakamatyan sa Dios, nya ang history naa unyay ending. Naay culmination sa history, naay ending sa history, naay padulngan ang history. Kay ang Dios man mo'y naghanay sa kapanahunan. He's the God of the ages. Siyang naghanay sa mga ages. Ug naa unyay end kining the age of grace. But now, we'll focus sa iyang pagkabanhaw. It really happened in history. Sama sa news karon, sama sa current events, it happened really. Ang pagkabanhaw ni Christ, it happened really in history. Morning angay simbahon ng Dios. Now, scholar, modern scholar, nagtudlo. Ang mga Christians kuno, walay lack of the knowledge of the scriptures. Pero nga naman, nga daghan man karon, even na as a Christian family, ang lifestyle, sukwahi man sa pung sa Ginoo. O, kining scholar nag-ingon, it's not the lack of the knowledge of Scripture. It's the lack of the knowledge of God. Either sayop ang ilang pagtulunan, distorted ang ilang view sa Dios. Kung tungod ang tanang pagtulunan, makatunan sa Bible, matrace back man o ma-relate man diha sa pagtulunan mahitungod sa Dios. See, the doctrine of Scripture, nakahinge man ni anang doctrine of God. Now, wa man tay laing pwede basihan mahitungod sa Dios ang iya ramang gi-reveal. Og tungod kay ang Dios holy, tungod kay ang Dios perfect,
Nya siya man ang author nining scripture, therefore the scripture in the original autographs is also perfect. Og mao ning importante ang Bible, ang pung sa Ginoo nga atong tun-an para kita makaila sa Dios. Maning importante ta magtuon. Importante ang Christian education. Muten ko og agree niini nga scholar siyang pag-ingon nga it's not the lack of biblical knowledge, tungod kay open na kayo ang Bible karon, bisag asa accessible nasa devices. Dili na ta mayon open your Bible, mayon na tag open your devices. But the knowledge of God is distorted, is limited, is wrong. Ug mao nang ang lifestyle sa tao mo reflect man na sa iyang knowledge. Maning importante nga magtuon ta. And here sa pagkabanhaw ni Kristo, iyang gipakita nga siya Dios. But first, atong text, He is not here for He is risen. Now, dili kayo klaro no sa English. But sa kaninga text, this is passive voice. Aorist passive, kanang word nga risen. He is risen, one word na siya. Sa Greek, gibanhaw siya. Someone. So makapangutana ta, kinsa may nagbanhaw ni Ginoong Jesucristo? Kay nabanhaw sa Cebuano? No. But this is aorist passive. Passive, but pasabot, ning receive siya sa action. Sa kaninga text. So kinsa may nagbanhaw ni Kristo? Ang simple, basic nga answer ni Ana, it's God. God raised Him from the dead. That's the basic answer. Like sa Acts 2:42, the first sermon that was preached human sa pagkabanhaw ni Christ, the first sermon sa early church nga nagkatigom was about the resurrection. O ang resurrection mo ay nahimong theme sa early Christian church. The resurrection of the Lord Jesus nahimong sentro sa pagtulunan o sa preaching sa early Christian church. And it's important nga dili pud nato kalimtan hangtod karon kini nga pagtulunan. Acts 2:42. Whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it. Gibanhaw sa Dios. This is Peter preaching at the day of Pentecost. Referring to Christ, gibanhaw sa Dios. That's the basic answer. Kinsa man ang nagbanhaw ni Kristo. Tungod kay nga atong text, dili klaro diha, but it should be translated properly as He was raised. Aorist means past tense. Past na, gikan sa pagkasulti, human na siya nabanhaw. And then, passive voice, someone ang naghimo sa action. Dili si Christ. He was raised. So the question is, who? Is God. O, tungod kay ang Dios nagbanhaw niya, wala na ako gapil nga verse, nagprove nga ang Dios nag-accept sa offering ni Christ. Nag-accept, nagdawat. Og maning acceptable offering ang gibuhat ni Christ. Aning angay pod natong dawaton ug angkonon nga ato tong offering para nato para mapasaylo ang atong sala. Tungod kay gidawat naman sa Dios ang iyang offering, dili na kita maghatag pag-offering para mapasaylo ang atong sala. Ang atong offering na ang atong ihatag, offering na sa thanksgiving. Mo nang natay offering karon para pagpasalamat sa atong manluluwas. Dili na ta maghatag, wala na ta ni anang concept
nga muhatag ko sa simbahan para mapasaylo ang akong sala. Wa na tanian ang concept tungod kay ang offering ni Christ gi-accept sa amahan kay gibanhaw man siya gikan sa mga minatay. Wa lang siya nabanhaw, gipakita og nagpakita pa siya sa mga disciples 40 days. Dinhi sa kalibutan, walking with the disciples, talking and eating with the disciples, nga glorified na ang lawas. Mahikap, makita, pero molusot sa walls. Mo na'y glorified body. Dili na kapuyon, wala na'y waste product, pero may enjoy og food. Basic answer, who raised Jesus? It's God. Pero sa dihang magtuon tag, magbasa tag, dugang pang scriptures, atong makatunan nga the Trinity is involved in the resurrection. Magkutag mga verses, actually the three persons of the Godhead are involved. Maoning naka-unique o kaning pagtulunan sa interdwelling each other. The Father is in the Son is in they're interdwelling each other, and then even sa resurrection, the three persons, kaning tulo ka persona, dili ni usara ka persona, usara ka tao, office na, no, three persons. Lahi si Christ, lahi ang Amahan, lahi ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. Like me, I'm a person. I have a personality. Lahi ko ni ating a personality. Three persons of the Godhead. But one God, united. That's, ang kaning pagka-united pod, interdwelling. And it's mind-boggling. Dili makanceive sa mind. Pero mao na ang atong Dios. Now, you see, yes, God the Father raised Jesus from the dead. Naay mga scriptures ni ana, like sa atong text, aorist passive, but pasabot, si Christ ang nag-receive sa pagkabanhaw. Iya rang gi-receive ang pagkabanhaw. He was raised. Morning sakto proper translation nini. He is not here for he was raised. Ang Amahan, nagbanhaw ni Kristo. Like Galatians 1:1. Si Paul, nag-ingon, Paul an apostle, not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. God the Father raised Christ from the dead. Napay other verses, but klaro diha nga ang Amahan nagbanhaw ni Christ. Now, naapoy text, si Paul gihapon nagtudlo nga ang Holy Spirit nagbanhaw pod ni Ginoong sa Kristo. Romans 8:11. Paul again, writer, who wrote Romans. But the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. See? The Spirit of God raised Jesus from the dead. The Trinity is involved in the resurrection. The three persons of the Godhead. Dili lang si Paul nag-teach nga ang Holy Spirit nagbanhaw ni Christ. Also Peter. This is Peter in 1 Peter 3:18. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. See? Christ made alive by the Spirit. Ang Holy Spirit nag-made alive, nag-resurrect ni Jesus Christ. God the Father, yes, it's true, nagbanhaw ni Kristo. Ang Holy Spirit is also involved pagbanhaw ni Kristo. But even Christ Himself has the power to resurrect Himself. Even the Son. John 2:19, si Jesus nagpredict o dinhi nagpakita si Kristo sa iyang pagkadiyos. Usa sa major proof, aside sa mga milagro nga immediate, like the healing nga immediate,
This is one of the major miracle nga nagprobar sa iyang pagka-Dios. Ang pagkabanhaw. Kaysa wala pa siya mamatay og mabanhaw, iya nang giangkon nga siya mamatay o nga siya mabanhaw. John 2:19, si Jesus nag-predict sa iyang pagkamatay. Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Ang mga Jews, context ni nangita og sign. Kay namdom mo sa story nga si Jesus nasuko kay gihimong gambling place, market ang temple, so iyang gilimbuwad, iyang gilimpyuhan. Kana nga story mo ni siya. Og nangutana ang Jews, unsa may imong authority nga nung gibuhat man nimo? Mga religious figures, mga religious leaders tingali itong nasuko ni Christ. Nga naman nga gilimpyuhan imong temple, nasuko mas Christ kay didto na namaligya. Gihimo ng business, negosyo ang church, dili pa man to gitawag church ato nga time no ang temple. Tungod kay sin offering lagi niya kinahanglan man mag-offer mo nang nay mamaligyag animals na dool sa temple. Ngadto lang ko magpalit og animal nga i-offer. So mo na atong nanay mga negosyo dito. Dito magpalit, dool ra ihalad. So, negosyante ni mga Hudiyo. So, nasuko si Christ kay nahimo na ditong market ang temple. Og nangutana ang mga religious leaders, unsa may imong katungod nganong giusab man nimong temple nang limpyo man ka, nasuko man ka? Unsa may sign nga imong ipakita nga kanamo sa imong authority? Og mao ni nga sign ang gihatag ni Christ. This will be the sign sa akong authority that I am God and the God of this temple. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ang say response na ining mga religious leaders, pila ka tuig i-building temple niya, tulo ka adlaw imong. Kung inyong tunan ng sunod nga verse, ang ga-refer nga temple din ni Christ ang iyang lawas. Destroy this temple, destroy this body, and in 3 days I will raise it up. Now, this is, I think, 3 years. 3 years before, I don't know if mabaning a verse, 3 years before pa siya gidako pug namatay. Nag-prove sa pagka-Diyos ni Kristo. Yang gitagna nga siya mamatay o nga siya iyang banhawon, I will raise it up. Siya iyang banhawon ang iyang lawas. Basahang sunod nga mga verses na giklaro dito nga Jesus was referring to His body. Mga bitang sa John 10:18, ningon si Christ, "No one takes it from me." Nag-refer sa iyang life. "But I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father." Si Christ na ay authority to give His life up. Na siya'y gahom pag-give up sa iyang life. Na siya'y gahom pagkuha balik sa iyang life. Kana nga command iyang na-receive gikan sa Amahan. And so, ang resurrection, the three persons of the Godhead was involved sa resurrection ni Christ. Kung atong tubagon ng pangutana, kinsa man ang nag-resurrect ni Jesus, pwede na tamingon, God did. Because Jesus is God. The Holy Spirit is God. The Father, God. When we say God did, we mean the Trinity is involved. Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes, it's puzzling, but it's the truth. O unsaon man, maglibog ta, unsaon man sa usa ka patay nga makabanhaw sa iyang kaugalingon. Unsaon sa patay nga banhawon sa iyang banhawon niya ang iyang kaugalingon. Tungod kay si Jesus, dili raman siya tao lang. Because Jesus is also God. Nga naay gahom
sa kamatayon o gahom sa kinabuhi. No one else in history sa tibok kalibutan nga nagkupot niini nga otoridad to lay down and to raise up sa iyang kinabuhi. Mao ning nagprove sa pagka-Dios usab ni Kristo. Mao bitawng si Christ ning-ingon sa John 11:25. I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. He has the power to resurrect himself. He has the power to raise himself from the dead. Dili lang siya tao, he is God. I am the resurrection and the life. He claimed to be the resurrection himself. He has absolute authority over death and over life. Mao nang Jesus is God. Ang gahom sa resurrection, naara na makaplagan sa Dios. Walay tao nga makabanhaw sa laing tao. Napatay na. Resuscitate, yes, but resurrect, no. When we say resurrect, forever na nga dili mamatay. Resuscitate, na mamatay gihapon balik. Resurrection, for eternity na. Resurrection, dili na mamatay. It's not just resuscitation. Like CPR, gi-resuscitate nimo. No, dili lang kanara. Resurrection. Banhaw, gikan sa mga patay. Dead, gikan gid sa death. Mao nay resurrection. From the dead. From the dead gid mismo. Ug kanang gahuma nga makabanhaw patay, Dios ra ang nagkupot ni anang gahuma. Og si Christ, si Jesus nga nag-angkon nga I am the resurrection and the life, nagprove nga siya Dios usab. Og nga angay natong saligan og makasalig ta sa atong kinabuhi ngadto kaniya. So again, kinsa ang nag-resurrect ni Ginoong sa Kristo? It's God. And we mean all the three persons of the Godhead involved. Sama sa creation. Involve ang three persons of the Godhead. Sama sa trabaho sa kaluwasan. Involve ang three persons of the Godhead. O dinhi usab sa resurrection, involve ang three persons of the Godhead. Now, back to our text. He was raised, graced. Another nature sa iyang pagkabanhaw is permanent na ang iyang pagkabanhaw. Permanent na siya nga buhi. Sa Matthew, gigamit ito aorist, it's completely na-raised na siya. Ang kanang aorist, aorist tense is past na hitabo and then complete na ang nahitabo. And then gigamit po ni Paul sa 1 Corinthians 15 nga another description sa pagkabanhaw ni Christ. 15:4, 1 Corinthians 15:4. And that he was buried and that he rose again. Kanang rose again there, it's perfect tense. Perfect tense speaks of permanence. Permanente na ang perfect tense. Ang iyang pagkabanhaw, rose again the third day, buot pasabot, sukad niya ng higayuna, hangtod na sa walay katapusan, buhi siya. Ug nga karon anaa siya sa trono naglingkod nga buhi, ug nga dili na mamatay. Perfect tense, rose again. Permanent living na siya. Buhi, ug dili na mamatay. Morning another description sa iyang pagkabanhaw.
Maaning sa Revelations 1:18, that is Paul, but Christ speaking sa Revelations, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. That is Christ speaking to John the Beloved. I am alive forevermore. Tungod kay permanente naman ang iyang pagkabanhaw. Munang sa atong celebration sa Good Friday, tingalig na pa na karon or dili na kaayo, dili mamatay ug balik si Kristo. Ug manang sa atong pag-celebrate og Lord's Supper, dili nato patyo na pagbalik si Kristo, nag-offer na pud siya balik. Once ra ang iyang offering. And it's for all time na. Kausara, but for all time. Morning sa atong Lord's Supper celebration, sa atong Good Friday celebration, it's just remembrance. Kausara siya namatay. Dili siya mamatay kada tuig. Dili siya nato patyon kada celebration sa Lord's Supper. I am alive forevermore. He rose from the dead, perfect tense. Permanente na siya nga buhi, permanente na siya nga banhaw. Maning nakahatag nato comfort. Siya man ang nagkupot sa kinabuhi, nagkupot sa pagkabanhaw, kita nga iyang mga anak, sigurado sa nga iyang pagkabanhawon. Morning si John, sa 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. Children of God na ta, dili pa lang klaro ang atong perfection, but we know that when He is revealed, we know nga inigbalik niya, we know nga iniganhin niya, we shall be like Him. See? Kita nga anak sa Dios karon, dili pa man klaro, kanato karon nga anak ta sa Dios physically, makita sa lawas, di pa man na klaro, not yet revealed. But we know, this is knowledge. Dili ni hope, this is truth. Nga inigbalik niya, we shall be like Him in glorified bodies. We will receive glorified bodies inigbalik ni Kristo. Kaning like Him, dili ibot pasabot mahimo tang Dios. Bot pasabot na ini, glorified. Ang atong lawas, sama sa iyang gisulob karon, sukad sa iyang pagkabanhaw, glorified nga lawas. Nga, di na masakit, di na kapuyon, di na mahago, di na magantos. Unsan lang yun kaninot ng lawasa? Ni anang lawasa, diha na nato ma-fulfill ang command sa Ginoo, have dominion sa iyang creation. Kita na ang murule, mag-exercise og authority. Sa pagkakaroon, mahadlok mamantag animals. Imbis ang animals may mahadlok nato, kita karon may mahadlok og lion, mahadlok og crocodile. Dili na may original design sa Dios. Because ang original design sa Dios, Adam and Eve have dominion sa tanang creation. You rule the whole creation, Adam and Eve. Pero karon kita na ang girule sa creation. Flood, malunod ta, mahadlok tag shark. That's not God's original plan. Na-corrupt tungod sa sin. One day, ma-restore na ang tao sa iyang glorious position nga mo'y mag-rule, mag-exercise og authority sa creation sa Dios. Maabot ang panahon nga di na ta mahadlok og shark o di na ta mahadlok og lion. Tungod kay sila dili naman mahimong carnivores. Ang lion ug ang sheep magdunga naon niya ug magsaw nagkaon. And so we have this hope. We will be like Him. Morning proof ni Christ sa iyang pagka-Diyos. Morning importante ang resurrection.
Importante ang resurrection kay nag-prove sa credibility ni Christ. Ang resurrection, importante. Again, first, kinsa ang nag-resurrect? It's God the Father, the Son, and the Holy Spirit are involved. And then, anong importante mga resurrection? Nag-prove sa credibility ni Christ. Sa iyang gipamulong o sa iyang pagkatao. Back to our text. For He is risen as He said. See? Christ claimed. Mabanhaw siya. And it really happened. This is the angel speaking to duha ka Mary, mga babae nga ngadto sa tomb, ngadto sa lubnganan ni Christ. This is important. He was raised as He said. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagprobar nga angay nato siyang saligan sa iyang mga gipamulong o sa iyang pagkatao. Ang bodily resurrection ni Ginoong Kristo, importanteng event sa history. Kay nag-prove man irrefutable evidence sa claim ni Jesus nga siya Dios. Ang iyang pagkabanhaw mao'y supreme validation sa iyang pagka-Diyos. Og nag-validate usab sa scriptures nga ang gitudlo sa Old Testament pa nga naay mamatay nga Messiah ug mabanhaw ang Messiah tinuod. Ug nga kaning Old Testament nga gitudlo ni Christ that I am that one is tinuod. Nga ang tanang gipang tudlo ni Kristo tinuod. Tungod kay iyang giangkon nga siya mamatay o iyang giangkon nga siya mabanhaw. And it happened in history. These disciples, kining mga apostles, usa sa proof nga tinuod ang iyang pagkabanhaw tungod kay human nakita nila si Christ. Ilang nahikap, si Thomas ningon, "My Lord and my God." Sa diyang nahikap ng buho. Human ni ana, wala na sila mahadlok sa pagsangyaw sa Ebanghelyo mahitungod ni Kristo, bisan pa magpatyon sila. Do you know that the 12 apostles, ang 11 nila, gimartir? Usara ang wala mamatay. Usara ang namatay sa old age. Si John the Beloved, ang kanang nag-write sa John o Revelations, o kanang 1 John, 2 John. Kanarayang apostle namatay sa old age. The rest of the apostles, martyred. Gigabas, gitorture, gihiwa. Ang resurrection ni Kristo, human nakita nila, ilang na istorya, nahikap, for 40 days, human sa iyang kamatayon, pagkabanhaw, nagpalig-on sa ilang pagtuo, pagsangyaw nga, they are willing to die for this truth. Nganong dili wala naman sila mahadlok mamatay. Tungod kay ang Savior na banhaws gikan sa mga patay, sila nakabaton og paglaom. Yes, mamatay man ang lawas, pero banhawon man ta sa atong manluluwas. You see? Kinsa may willing diri nga stretch ang lawas hangtod mga bugto ang bukog. Di gihapon mo deny si Christ, ni Christ. Unsa na lang ka excruciating death? Like Peter ba to? Ang upside down cross. No, si Peter. See? Aside nga gihatag na ang Holy Spirit, because ila mismong nakita ang resurrected Christ. Walang nakita, ilang nahikap ang resurrected Christ. Ilang na-experience ang resurrected Christ. Sirado ang walls kadtong
Nahadlok sila tungwa pa magpakitang Ginoo tungod kay persecuted. Bago lang gilansang si Christ. Friday gilansang, Saturday patay siya, Sunday tigom sila. Nanirado sila tanan. Kalit lang ning tungha si Christ. Diin man siya agi. Because glorified body. Nakahatag nila og courage nga bisan pagpatyon ilang lawas, dili nila igbali o dili nila i-reject ang truth that Jesus is God, that Jesus rose again from the dead, tungod kay lig-on man nilang nasabtan nga nabanhaw si Kristo, nga sila pod banhawon ni Kristo, kay si Christ nagclaiman, I am the resurrection. O giprove ni Christ kay nabanhaw man siya, I am the life. I have the keys of Hades and death. Pagkabanhaw ni Christ, nagprove nga tinuod og kasaligan ang iyang mga pulong. As He said, you see, ang mga gipamulong ni Kristo kasaligan, ug angay natong dawaton. Unsa man ang iyang gitudlo, atong sundon, atong dawaton, atong i-obey, atong tun-an. Now, si Christ, yes, 3 years. Kadtong John 2. 3 years before Jesus declared that He would rise from the dead. Kadtong John 2:18. Unsa man nga sign? 3 years ni, kadtong gi-cleanse niya ang temple. 3 years ni nahitabo ang cleansing sa temple. Usa pa siya gidakop, gilansang, og nabanhaw. Let's just read this through. John 2:18 to 22. So the Jews answered and said to Him, what sign do you show to us since you do these things? Since imo mang gilimpyuhan ang temple, nang limbuwad ka, kikisab-an nimong mga naninda, unsa may sign nga nang imo man ang gibuhat? Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? Di sila kato, kaya bimilag ang building nga temple may refer ni Christ. But He was speaking of the temple of His body. See? 3 years, usa pa siya gidakop og namatay, og nabanhaw. Iyan ang gipanagna. And actually, Old Testament times pa ang Messiah. Like Isaiah 53. Like Psalms 22, therefore, when He had risen from the dead, His disciples remember that He had said this to them. Human na banhaw si Christ, usa pa ka-realize, o nakahinomdom ang mga disciples, mao day nibot pasabot. See? Sa panahon niya si Kristo magtudlo nga, mamatay siyag mabanhaw, dili ka-relate ang mga disciples. Wala sila ka-understand ni Ana, glibog sila ni Ana, mamatay, banhaw, ang among career, among gibiyaan niya, mamatay lang ka. Usa pa sila ka-realize, like the disciples on the road to Emmaus, usa pa sila kaingon, atulay paraphrase, mao dayto di ay, mao dayto ibot pasabot, mao dayto meaning sa gitudlo ni Kristo. See, 3 years, usa pa siya gidakop na matag na banaw. Iyan ang gitagna. Kung unsa gitudlo ni Kristo, iyang mga giteachings, angay natong dawaton, tuuhan, sundon, i-obey. Tungod kay kanilang mismo, kinsa may gamhanang tao nga mutagna sa iyang kamatayon, ug nga mutagna sa iyang pagkabanhaw, I will raise it up. Siya involved sa pagbanhaw sa iyang kaugalingon. Nagprove sa iyang pagka-Diyos. Kung Diyos ang nagsulti ni Ana, dawaton angay gyud sa tao. Morning, another time, Matthew 16,
Ang Ginoo kadaghan gyud nagtudlo sa mga disciples. Matthew 6:1. From that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and the chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. Dili lang one time si Christ nagtudlo sa mga disciples nga kinahanglan siya magantos ug nga siya mabanhaw. Daghang higayon, gibalik-balik gyud niya tudlo sa mga disciples. Musaffer ko, mamatay ko, unya mabanhaw ko. And it happened in history. In human history. Dili lang like science fiction or fiction nga novel ang pagkabanhaw ni Christ. In history, nahitabo ang pagkamatay ug pagkabanhaw ni Christ. Jesus is dili na siya fictional character nga naara sa Christian literature. Jesus is actually in actual person na himong tao nga sama kanato ug siya po Dios bisan pag nagpakatao nagpabilin ang iyang pagka-Dios. Ang iyang pagkabanhaw nagprove sa iyang pagka-Dios ug manang angay sa ligan ang iyang mga pulong. The resurrection was proof that what the Lord spoke is true, not only about His resurrection, but about all that He spoke during His earthly ministry. Morning ang mga disipulo, nahimong brave sa proclaim sa gospel. Tungod kay ilamang na-verify, na-confirm ang risen Christ. Now, ang resurrection sab, nag-prove dili lang sa what He said, but who He said He is. Sa iyang pagkatao, sa iyang pagkapersona, kinsa siya. Dili lang ang iyang teaching gi-prove pinagi siyang resurrection, kung kinsa siya, gi-prove pod ang iyang claim mahitungod siyang kaugalingon that He is the Son of the living God. That He is the way, the truth, and the life. Tinuod yun. Tungod kay nabanhaw man siya gikan sa mga matay. Kasaligan ang iyang gipamulong, kasaligan siya, kinsa siya. Ug unsay iyang giangkon mahitungod sa iyang kaugalingon. Maning importante ang resurrection. Nag-prove nga tinuod ang scriptures, ang gipamulong ni Kristo, og nag-prove nga tinuod siya nga kinsa siya, nga siya Dios, God in the flesh. Kay nabanhaw man siya gikan sa mga patay, og involved siya sa iyang pagkabanhaw. Kay iya mang gitagna nga mamatay siya, og nga siya pod mubanhaw sa iyang kaugalingon. It proves kinsa siya as a person, that He is God. That dili lang siya ordinary man. Kaya kung wa pa siya mabanhaw, mas worse pa si Christ sa ordinary man kung wala siya mabanhaw. Kung wa siya mabanhaw, then usa siya ka bakakon, usa siya ka mangingilad, usa siya ka false prophet. Ug way hinungdan ang atong pagtigom. Way hinungdan ang atong pagtuo. Kung ingon pa ni Paul sa 1 Corinthians 15. Kung way pagkabanhaw, nga nung magbinuotan pamantang. Kung way pagkabanhaw, kawang ang atong pagsangyaw, kawang ang atong pagtudlo. If Jesus never rose from the dead, walay compelling reason nga motuo ta kaniya kinsa siya. Apan tungod kay tinuod man nga nabanhaw siya, ug na-confirm ang iyang pagkabanhaw, mooning masaligan nato ug makasaligan siya nga Dios, ang kuno nato nga atong Dios ug manluluwas. Masaligan siya nga atong ang kunon nga atong Dios ug manluluwas. Tungod kay tinuod man ang iyang pagkabanhaw. Masaligan nato siya nga manluluwas.
Now, importante po ang iyang pagkabanhaw. Let me just insert this. Naidaghang reason nga nang importante yung pagkabanhaw. Walang na ako gilista tanan. Una, pag-prove sa credibility ni Christ, whether iyang word o who he is. Ikaduha, para sa atong justification. Maning giingon nga sa Romans 4:25. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Para sa atong kaluwasan, para mahimot ang righteous tubangan ni Christ, tubangan sa Dios. Now, ang pagkabanhaw ni Kristo, nagpakita po nga iyang gibuntog ang kamatayon. Jesus conquered death. Iyang gidefeat ang death. Pinagi siyang pagkabanhaw. O nga permanent na ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Nag-clear sa future pagkabanhaw sa mga believers. Si Christ nag-claim nga na siya'y gahom niya ng eternal life, ug mo nang kita makasalig niya sa paghatag sa atong faith, trust, and hope diha kaniya. Tungod kay iya mang gi-conquer ang death, iyang gibuntog ang kamatayon. Morning sa 1 Corinthians 15, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. All shall be made alive in Christ. He conquered death. Morning ang believer na I hope. Morning masaligan siya nga manluluwas. Kay iya mang nabuntog ang kamatayon og siya makabanhaw nato, adunay gahom sa pagbanhaw nato sa unahan. Mo ni ang foundation sa atong paglaom. Ang iyang pagkabanhaw. Iyang gi-prove nga nasa'y gahom sa pagbanhaw, so banhawon pud niya sa unahan. Mo bitaw ningon siya, because I live, you shall live also. Again, John 11:25, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. See? He that believeth in me. Faith in Christ. Mo'y maka-resurrect sa atong kalag, atong bangan sa Dios. And then, walang niya gibuntog ang kamatayon, iya sab gibuntog ang kaaway. O ma-fulfill na sa unahan, ang kaaway ibutang na sa footstool. John 12:31, while si Christ nag-predict, nag-anticipate sa iyang death and resurrection, morning i-declare ni Jesus Christ, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. See? Pinagi sa iyang death o resurrection, maunay judgment sa ruler nining kalibutan na referring to Satan. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Peoples there is inserted all, draw all to myself. This he said, signifying by what death he would die. So, pinagi sa iyang resurrection, death and resurrection, maoy pag-finalize sa judgment, pag-prove nga napildi na ang kaaway. And one day, i-enforce kining judgment, naghiposo na niya ang kaaway. Now the challenge for us, as we remind ourselves, ang atong manluluwas na banhaw, sukad kaniadto, so wala na'y katapusan. So may challenge na to. Back sa atong text, next verse, back sa atong text. Morning gingon sa angel, go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Go and tell,
Mo na atong himuon karon nga application. Go and tell. Go quickly. Now, Greek participle, going. Ang going is part of telling. Mo go para makatel. Ana. Ang main verb diha is ang tell, dili ang going. Participle ra na ang go. It should be going. So, go quickly. We should do this immediately. We have the truth. We have the good news. Our Savior is alive forevermore, conquering death. That's good news. He can conquer death for us. He can make us alive forevermore. That's good news. He made himself an offering for us. That's good news. You don't have to offer anymore. That's good news. Go and tell. Tell. Mo na main verb diha. And it's a command. Imperative. Now, morning application dahil nato lang himuon nga application. Giingon sa angel ngadto sa ni Mary, duha ka Mary. Go and tell the disciples about the resurrection. Sa gospel, importante i-appeal ang pagkabanhaw ni Christ. Namatay siya og nabanhaw gikan sa mga minatay. We should speak the gospel, verbalize. Kanang word nga tell diha. Communicate verbally ang kamatayon ug pagkabanhaw sa atong manluluwas. We have that responsibility as believers. Pinaagi sa pag-verbalize, ma-preach ang truth, madunggan ang truth, then faith comes. Faith comes by hearing the word of God. Mo nang si Paul po nagingon sa Romans 10:9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Believe also that God raised him from the dead and you will be saved. Now, mo ni ang command ni Christ ngadto sa iyang mga disciples. In the Great Commission, it's His command human siya na resurrect. Now, more than 2,000 years na ning labay gikan sa resurrection, ang mission maorag pod gihap remains the same. We are to preach the gospel and make disciples. We have the good news, so let's make sure we're sharing it. Ang gospel na igahom pag-transform og lives. Na igahom ka ni adto, nagpabilin ka ng gahom hangtod karon. It's the power to save. It's God's power to salvation on the gospel. Manang we should not be ashamed of it. Yung si Paul, don't be ashamed of the gospel. Mo na igahom sa kaluwasan. Naa nato believers. Kining responsibilidad that everyone should know the truth about the good news of our resurrected Savior. He came, He died, He rose again from the dead. And He promised He will come again. Mon ang message na kinahanglan masabtan sa kalibutan, labi na karon. Mubalik siya. Namatay siya, nabanhaw, ug nga siya mubalik. May dakong paghukom unya nga moabot. To close, tungod sa iyang resurrection, naatay manluluwas nga Dios, tungod sa iyang pagkabanhaw, nakabaton kitag paglaom, nakita pod pagabanhawon sa unahan. Tungod sa iyang pagkabanhaw, kita nga ning tuo kaniya, nakabaton na pod niining dako nga responsibilidad
sa pagsangyaw sa kamatuoran mahitungod sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Ang dakong pangutana una sa tanan, imo na bang gidawat? Imo na bang gihatag ng imong kaugalingon ngadto ni Kristo, imong giangkon siya nga imong Ginoo ug Dios ng manluluwas? Ang iyang kamatayon imo bang giangkon nga mo'y halad para sa imong mga sala? Kay siya lamang ang makabanhaw sa atong kalag. Let us pray. Father, thank you so much. Ikaw nagpadayag sa imong kaugalingon ug sa imong plano sa kaluwasan nga kini pinahagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Salamat nga ikaw ang nag-provide sa requirement alang sa kapasayloan sa among sala. Usa kahalad nga perfect fitting for us. Thank you, Lord Jesus, sa imong offering, sa imong kaugalingon sa cross. Thank you for the forgiveness of sins. Thank you for your grace, for your mercy. We don't deserve it, but because you are a gracious God, we thank you for rescuing us. We thank you na kami nakaila kanimo, nga ikaw nagpadayag sa imong kaugalingon nga kanamo. Salamat, Ginoo. You made us your sons, your children. Now we have this hope. One day, we will also wear that glorified body and will live with you for all eternity. Help us, Lord. Samtang kami nagpaabot sa imong pagbalik, magamit ang among kinabuhi karon as a blessing to all the people around us. Especially, Ginoo, magamit ang tamang kinabuhi nga masangyaw ang truth that you are the Savior of the world. Ikaw lamang ang manluluwas, dili relihiyon, dili ritual, dili ceremony, dili offering. You, Jesus, by believing in you, by accepting you. So help us to grow in our knowledge of you and of your word. And also, Ginoo, the strength, the boldness, courage to speak the truth and to live the truth, to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.